Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, yan. Ito yung reading natin for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So, ito yung reading natin for you guys. Hopefully, maka-resonate ka. Pero of course, hindi naman talaga ito para sa lahat. So, pwede ka pa rin hindi maka-relate or maka-resonate sa mga sasabihin ko. Kung hindi ka makaka-relate, hindi ka makaka-resonate, okay lang. May mga next reading pa naman tayo. If you want, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tarot Trader. Search mo lang siya sa Facebook, Jing Tarot Trader. Okay, let's start. This is for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Let's start your reading. Pakicheck na lang dyan sa details, guys. Ay, sa description box. Yung other details. Hopefully, mag-iwan ka ng comment. Sobrang ma-appreciate ko yung comment, ha. Nagpapakita ng malaking support sa akin. So, you do have here the High Priestess, the Three of Swords, the Judgment, and kuha pa ka isa. The Chariot. Actually, tatlo yung lumabas. The Chariot, Ace of Swords, and the Ten of Pentacles. Kuha pa ka ng dalawa. And the Ace of Cups, and the Nine of Wands. Okay. For some of you, I can see na possible na there's a new offer. Yung iba offer yung iba person. May bagong person or offer, pwedeng may kinalaman sa career na pwedeng dumating sa'yo na parang pwedeng mag-cause ng problema. Alam mo yun? Maybe especially if pagdating sa love, no? If you're in a relationship, pwedeng may someone na bagong dumating sa buhay mo na makapagpagulo sa connection or relationship mo with this person. Okay? If you are already dealing with someone, nako, high chance talaga na may makakapagpagulo sa inyo. And pagdating sa offer, pagdating sa career, yan, nakakakita rin tayo ng, actually, there's money, pero pwedeng pansamantala kasi pwedeng doon sa career din mismo na yon magkaroon ng malaking problema. So, be very careful, lalo na nakukuha ko yung energy mo medyo palapan. So, as much as possible, kung may mga sasabihin ka, pag-isipan mong mabuti bago mo bitawan kasi pwedeng magdulot ng problema or pag-aaway ito. So, huwag ka magpadalos-dalos with the Chariot, Cancer energy, and the Judgment. Kasi pwedeng makasakit ka talaga ng damdamin ng iba. Ayan. And pagdating sa love, there's a high chance nga ng third-party situation for you. And I feel like kailangan gamitin mo dito sa part na ito is yung utak mo. Kumbaga, hindi pwede kasing emosyon or yung puso yung pinapagana all the time. Kailangan din naman na gamitan ng utak pagdating dito. Okay? So, kuha pa ko messages for you. For fire sign, you do have here the Magician, followed by the Four of Cups, the Six of Cups is also here, and the Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Bottom of the deck is the Five of Cups. Okay. So, may nakikita akong person dito na parang nakikita niya yung sitwasyon mo yung kalagayan mo, yung problema mo, pwedeng ganun. And pwedeng hindi lang siya nakikialam or hindi siya, as much as possible, pinipigilan niya yung sarili niya na makialam sa kung ano man yung nagiging problema mo. Nakakakita kasi tayo dito ng arguments, hindi pagkakaunawaan or pagkakaintindihan. With the Magician, I feel like ang nasa isip niya is that
you're being playful. Kumbaga, hindi niya nakikita sa'yo yung um, kaugalian or yung parang hindi niya nakikita sa'yo na dapat kang tulungan. Parang ganun. So, kung ano man yung problema mo, pwedeng alam niya yon. Pero, parang sa ngayon, hinihintay niya na ikaw mismo yung lumutas sa mga problema mo na yon. And I feel like, ito yung nagdudulot sa'yo ng malaking kalungkutan. Kasi, pwedeng alam mo kung nasaan na or ano na yung taong yon. And kung ano na yung mga narating niya sa buhay. But, you feel like, bakit niya ginaganito or bakit siya ganun, 'di ba? Bakit parang maybe nag-expect ka rin mula dito sa person na ito, but with the Page of Swords, sa totoo lang, maybe hindi ka dapat mag-expect sa kanya dahil sa totoo lang, ang dapat tinitignan mo ay yung sarili mo, kung paano mo babaguhin or ano bang dapat mong gawin sa sarili mo para malutas mo yung mga problema mo. Okay? Kasi for what I can see here, kaya mo namang umalis sa isang sitwasyon na hindi ka na masaya or may problema ka na kaya mo namang lutasan. Pero, hindi mo kailangan ng knight and shining armor kasi actually you are your own knight. 'Di ba? Kaya mong labanan, solusyonan yung mga problema mo, and dapat itong taong to, hindi mo na lang siya dapat i-expect na siya yung maglutas ng problema mo. Okay, so yun yung mga messages na nakuha natin dyan. So, ano yung naghihintay sa future for you? Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ano yung naghihintay para sa'yo in the near future? You do have here the Fool, the Five of Pentacles, the Hanged Man, and the King of Wands is here. Clarify natin yung King of Wands. You do have here the Two of Swords. One more card. And the Seven of Swords. The Nine of Pentacles is here. At the bottom of the deck, Ten of Swords. Okay. Wait lang guys, inom lang ako. Okay. So anyway, in the near future, I can see problem. Yun yung totoo dun. Pwedeng mas piliin mo yung bagay na hindi ka sigurado kung ano yung mararating mo, kung ano yung gagawin mo sa buhay mo in the future. Mas maaaring ito yung mas piliin mo, which is I feel like this is a bad choice for you. Okay? Nakakita ko ng problema, especially financially, pagkaubos ng kung ano man yung mga meron ka pa, savings, whatever you have. Merong person naman na willing tumulong sa'yo, maybe to give you option, and pwedeng siya yung willing na maybe this is a very successful person. Nakakita tayo dito ng pera sa taong to, success sa taong to. Maybe a businessman, a businesswoman, someone na nasa mataas na posisyon. Yan, maybe maybe a teacher, yan. So, anyway, someone na nasa magandang path ng buhay niya, and maybe magiging malaki yung impluwensya ng taong ito sa buhay mo. But, bibigyan ka niya ng choices. And I feel like nakukuha ko yung paglayo or pag-iwas mo regarding dito sa taong to. And maaaring meron ka pa kasing hinihintay. May ganong sagot na kukuha natin mula sa'yo. So, pwedeng ikaw ito na meron ka pang hinihintay, or siya ito na paghihintayin mo sa kung ano man yung magiging desisyon mo,
But all in all, nakikita natin yung pag-iwas mo mula dito sa taong to. So, ano yung advice regarding dito? So, you do have here the Three of Pentacles, the Four of Pentacles, and the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Bottom of the deck is the Nine of Pentacles. Nakakakita tayo ng growth sa'yo. Pero, actually, with the Seven of Pentacles, kailangan mo ring isipin mabuti kung ano ba talaga yung makakapagbigay ng growth sa'yo. May growth eh. Pero sana, wag mo ma-miss yung opportunity dahil may mga opportunities na inilalatag sa'yo ngayon, no? Yung mga paparating na opportunities, wag mong tanggihan, wag mong hindian. Mas maganda itry mo muna na ilagay yung pwesto mo or yung sa posisyon na yun kung magiging mas okay ba para sa'yo. Kasi pwedeng ito yung magbigay ng success sa'yo, pero nauuna yung pagdududa mo. And actually, with the Four of Pentacles, nakakakita tayo dito ng pag-iipon. No, the advice for you is actually mag-ipon ka muna, no? Dahil nakikita nga natin na in the near future itong inipon na ito or yung finances na ito pwede ring magbigay ng success for you. Yung iba, kung hindi ka nakakaipon nga, yung sinasabi natin, well, the advice for you, saan ba yung may pera? Okay, kung saan ba yung magbibigay ng finances para sa'yo. Dapat itry mo lang kasi with the Seven of Pentacles, maybe yung success ay nandun sa bagay na yon. Okay? And kung tingin mong walang nangyayari sa buhay mo, lagi mo lang tatandaan kasi hindi swerte yung wala tayong, kumbaga may tinatawag ding swerte, pero nasa sayo pa rin yan dahil ikaw pa rin naman yung makakapagpabago ng buhay mo, ng sitwasyon mo. Ayan, at hindi yung ibang tao. Kasi yung mga ibang tao na yan, for example, no, yung iba sa inyo, mananalangin ka na maalis yung problema mo, na maayos yung problema mo. And then, si Lord, hindi naman kasi siya sasagot sa'yo. Nasasabihin niya, sige bukas, pumunta ka sa ganito. 'Di ba? Hindi, pero meron siya mga gagamiting tao para tulungan ka na mawala sa sitwasyon mo. You know? So, kung mananalangin ka, maybe hindi sa paraan na sasagot ang Diyos sa'yo. Of course, may mga ginagamit or may mga ibang tao na pwedeng hipuin niya yung puso, ganyan, na parang sila mismo yung lumapit sa'yo. Pero hindi mo alam, yun na pala yung sagot sa panalangin mo. So, yun yung nakukuha natin doon. So, anyway, thank you for watching. Pagdating sa love, for some of you, if you're single, there's new love sa career. Ayan, doon natin nakukuha. If you're already in a relationship, nakakita tayo ng discussion, pag-uusap, para sa kung paano pa kayo mas mag-grow. Pero I don't see any actions. So, mas maganda lagyan ng action yung mga nasa isipan nyo na yan. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.